So, good day sa lahat mga partners. For today's video, meron lang po tayong issue no, na syempre pagkakwentuhan no, sa topics na to. Ang topic na to ay meron kasing nag-trending sa TikTok, no, isang tropa din natin na BGMP. Okay, may nagtanong sa kanya na saan nga ba, ano nga bang bureau, no, sa Tribe Bureau ang relax na pasukan, no? Yan. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. At syempre, maging aral ito sa ating mga aspirant applicant doon sa mga nangarap na makapasok sa bawat bureaus na gusto nilang pasukin. Okay? So, bago lahat, ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go! So yung mga partners, no, itong topic natin ay napakahalaga para syempre maging aral ito sa ating mga aspirant applicant na nangangarap na makapasok sa bawat bureaus na gugustuhin nilang pasukin. Okay. So may nagtanong kasi no, sa ating tropang BGMP rin sa TikTok. No? Naging trending din ito sa mga social media page, no, ng Facebook page, no, tulad ng mga regards sa criminology page. Yan. So ang tanong kami, nagtanong kasi sa ating tropa na anong bureau nga ba ang relax na trabaho? Yan. So, hindi ko lang alam kung sinadya o mali lang yung pagkatanong ng ating aspirant applicant o yung ating kapartners, no? Baka ang ibig niya sabihin, ano yung magiging safe, no? Mga ganun ba? Safe or friendly job, no? Na bureau. So, yan ang hindi ko lang alam kung sinadya na yung tanong na yun. So, sasagutin natin dito sa balisang topics lang, no? So, mga partners, no, ang pagpasok po sa bureau ay hindi madali. Okay? Processing pa lang. No? Processing pa lang po ay dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Okay? So, hindi pa natin alam, no, kung makakapasok tayo. Yan yung ating, yan yung mga pagdadaanan natin, no. By the way, no, nung nag-aaral tayo, hindi pa natin alam kung makakapasa tayo sa board exam. Okay, nung nakapag-board exam tayo, ay hindi pa natin alam kung anong bureau tayo papasok at yung bureau na ba yun ay makakapasok tayo. Okay? Yan yung dapat nating intindihin, no? Na hindi madali ang pagpasok sa isang bureau. Okay, kung ang tanong, may bureau bang relax ang trabaho? Ang sagot ko po dyan ay wala po. Wala pong madali, wala pong relax na trabaho. Okay? So, kung babalikan ninyo yung mga video ko dito sa BGMP, may sinabi ako na this bureau ay friendly job. Okay? Friendly yung magiging duties and responsibilities mo. Bakit? Okay? So, kung ikaw ay malapit, tulad sa akin, na medyo may kalayuan, pero kaya naman motorin. Okay? From Bulacan to Makati, nakakauwi ako. Okay? And then, 8 oras ang pasok sa BGMP. Yes po, 8 hours na duty sa BGMP. Okay. So, ang tanong, nasa 8 hours na duty na mga parts, hindi mo masasabing relax yun. Okay? Relax. So, yung 8 hours duty na mga partners ay kadalasan, no? Nagkukulang minsan kasi meron tayong paperworks, may admin works pa tayo, nag-escorting pa tayo. Okay? So, sa makapanood nito, no, at nakabasa rin ng trending na tanong ng ating isang kapartners regarding sa kung ano nga bang relax na bureau na pwedeng pasukan, ay wala. Okay? So, ang bawat bureaus, mga kapartners, ay may kanya-kanyang duties and responsibilities. Okay? If you want na mag-enforce the law, tagapagpatupad ng batas, okay, go for it sa PNP. Yes, kung yan talaga ang hilig mo, kung yan talaga ang pinupurso ng iyong damdamin, makapagpatupad ng batas. At lagi ka nakikita in the public, no, in the community, go for it sa PNP. Okay? And if you want na mag-search and rescue or taga-inspection ng buildings, no, kung pasok na ba sa
building standard or tagapatay ng sunog, go for it sa BFP, sa Bureau of Fire. Okay? Kung gusto mo naman, if you want, na ang iyong duties is responsibilities ay escorting or sa loob ng piitan, go for it dito sa BGMP. Okay? But sa lahat po niyan ay nagkakaiba ng duties and responsibilities. Okay? Hindi porket na ikaw ay nasa Bureau of Fire, okay, madali ng trabaho. No? Hindi nyo nakikita yung araw-araw na kinakaharap ng ating mga BFP. Okay? Kung ikaw ay duty, for example, kung ikaw ay duty 1 week, yan. Tapos, ikaw ay nasa field. Okay? At yung 5 days mong duty ay araw-araw, no, nagkakaroon ng sunog. Okay? So, wala ka na masyadong pahinga nun. Pagkatapos ng sunog, meron na naman tatawag sa inyo, may nasusunugan na naman, tatakbo na naman ang inyong truck na may laman na tubig. Okay? Kung ikaw naman ay admin, for example, sa BFP, no, may mga incident na ganyan. No? Meron po tayong tinatawag na daily report, meron tayong weekly report, meron tayong quarterly report, meron tayong first semester report, yan, no? Immediately report, progress report, spot report na tinatawag. Yan ang trabaho kahit nasa admin ka. Okay? Kung ikaw naman sa PNP, tagapagpatupad ng batas, enforce the law. Kung araw-araw ay ikaw ay nasa field, ikaw ay operatiba, kung araw-araw meron kayo laging operation, no, apprehend, no, manghuhuli kayo. Kung ang duty nyo is 24 hours or 12 hours, no, sa loob ng 12 hours na yun, kung ilan yung inyong operation, wala ka rin pahinga. No? Okay? Kung ikaw naman ay admin sa PNP ay meron din po tayong tinatawag na daily, weekly, no? Meron pa tayong spot report, yan, meron tayong quarterly report. Okay? Wala din tayong pahinga. No? Andyan yung mga pressure. At lalong lalo sa BGMP, no? Sa BGMP naman, tagabantay na naman ang kulungan yan. Yan ang iniisip niya. Okay? Tagbantay ng kulungan, tagbantay ng PDL dyan, sa loob ng kulungan. Ano magiging trabaho niyan? Okay. Sa BGMP, meron po tayo kung ikaw ay admin, no? Sa admin yan, mga partners, meron tayong operation, may intelligence unit, meron tayong nurse unit, no? Meron tayong logistics unit, okay? Meron tayong records section, may paralegal section, kanya-kanya pong unit yan, kanya-kanyang duties and responsibilities din. At meron din po tayo tinatawag na daily report, okay? Quarterly report, weekly report, monthly report, no? So, ganun po ang trabaho ng isang pag-iisang informado. Okay? Kapag ikaw naman ay napunta sa escorting, araw-araw meron tayong court hearing. At hindi lang po court hearing. For example, meron tayong emergency, meron dadalhin sa ospital na PDL, merong emergency na hindi makahinga. Okay? So, escort ang kailangan. Kapag meron din pong ibabiyahe, ililipat, no? Sa Muntinlupa, yan, trabaho ng escort yan. Kung merong mga bisita kailangan escortan ng BGMP, ay escort ang in-charge po dyan. Okay? At lahat ng trabaho niyan ay may mga risk. No? At meron pa, for example, no? Sa Baguio, search and rescue. No? Diyan nagkakaroon, diyan yung nakikita minsan may BGMP, magkakasama PNP, at a fire. No? So, bilang isang uniformado mga partners, trabaho ng isang pagiging uniformado, no, ang mapasama sa search and rescue kapag kinakailangan. At kadalasan, no, pag may mga red alert, nakikita ninyo may magkakasama yung fire, BGMP, at PNP checkpoint. Dahil kapag nag-request ang ating PNP ng manpower ay kailangan, no, kailangan ng tropa, ay ina-approve naman yan ng bawat bureaus. Joint yan, joint operation tawag dyan mga partners. Okay? So, ang sagot dyan ay wala pong madaling trabaho. Wala pong madaling duties and responsibilities. Okay? Sa bawat araw, no, kapag nga ikaw ay na-destino lang sa isang malayong lugar, no, hindi na relaxation yun. Na hindi ka nakaka-uwi. Okay? Sa mga parts natin dyan, dapat, ang isipin ninyo lagi, dapat buo ang inyong loob pagka pumasok kayo sa pagiging isang uniformado. Okay? So, huwag natin titignan yung nakikita lang natin. Alamin natin sa likod, behind the uniform.
Okay? At huwag nating ima-mindset na pumasok tayo ng isang bureau para mag-relax. Pag yan ang inyong mindset, mapapaaga kayo sa serbisyo. Okay? Dahil behind the uniform na suot natin, suot namin, ay may kanya-kanya mga pressure, struggle, na nararanasan yung bawat tropa natin. Yung bawat nakapagsuot ng uniform na ito. Okay? Tulad na napalood nyo ngayon, nag-video tayo. No? After neto, no, hindi nyo alam yung ating gawain. Yan. So, kaya ginawa ko itong aking YouTube channel patungkol sa mga nangyayari sa pagiging isang uniformado para mabigyan po kayo ng tips at gabay sa inyong papasuking bureau. Okay? So, sa mga ang mindset ay relaxation, ay baguhin na ninyo dahil pagdating ng panahon, pag kayo ay nakapasok sa serbisyo at yan ang mindset ninyo, baka kayo mabigla. No? Maghahanap kayo ng unit na wala masyadong gagawin. Okay? So, kung yan ang mindset ninyo, baka mapaaga ang inyong pag-retiro. No? Dahil dadaan tayo lahat, no? Sa mga pressure, sa struggle, no? Walang madaling trabaho, walang madaling duties and responsibilities. At, syempre, kanya-kanyang duties and responsibilities yan, kanya-kanyang trabaho. So, mga partners, no, wag na natin, pag-compare yung bawat bureaus dahil kanya-kanyang duties and responsibilities, kanya-kanyang struggle, pressure na pinagdadaanan. Okay? So, hanggang dito na lang po muna yung ating video, mga pars. Naway, nabigyan ko na naman kayo ng motivation. Okay? Doon sa topic na yon, kung magtatanong po kayo, dapat ayusin natin, huwag yung relaxing, no? Dahil natin sa magandang wordings. For example, kung gusto niyo malaman na, sir, ano nga ba yung friendly? Yan. Pag sinabing friendly, yung makakawit tayo sa ating pamilya, na balance yung ating buhay. Yan. Okay? So, yan ang magandang itanong doon, hindi yung relaxation dahil walang relax sa pagiging isang uniformado. Okay? So, yun mga partners, lagi ko sinasabi sa ating mga aspirant applicant, be confident sa lahat ng bagay bilang isang aplikante, kaya magtiwala sa kakayahan, magtiwala sa itaas, syempre. Kaya always pray. At syempre, maging mabuting kapwa sa tao. Dahil baka yung kapwa na yan ay makatulong sa inyo in the future. Okay? So, hanggang dito na lang. Lagi ko sinasabi, saludo.